Magandang araw! Sa video na ito, pag-aaralan natin ang ningning at ang liwanag mula sa Liwanag at Dilim ni Emilio Jacinto. Magbibigay din tayo ng mahahalagang impormasyon tungkol sa may akda nito. Babasahin ang nilalaman ng Ang Ningning at ang Liwanag, tatalakayin ang mga mahahalagang kaisipan tungkol dito, pati na rin ang mensaheng nais ipabatid ng may akda. Kung handa ka na, simulan natin sa pagtalakay tungkol sa may akda at pinagmulan ng Ang Ningning at ang Liwanag. Ang Ningning at ang Liwanag ay isang sanaysay ni Emilio Jacinto na bahagi ng Kalipunang Liwanag at Dilim, isang koleksyon ng mga sanaysay na naglalaman ng mahahalagang kaisipan tungkol sa bayan, kalayaan, at wastong asal ng mamamayan. Si Emilio Jacinto ay isa sa mahahalagang leader ng himagsikang Pilipino at kinikilalang utak ng Katipunan. Ipinanganak siya sa Tondo, Maynila noong Disyembre 15, 1875 at naging mataas na opisyal ng Katipunan. Kilala rin siya bilang may akda ng Kartilya ng Katipunan, ang gabay sa mga aral at asal ng mga kasapi. Nagsulat din siya para sa Pahayagang Kalayaan at gumamit ng mga sagisag panulat o alias gaya ng Di Masilaw at Pinkian. Siya ay namatay noong Abril 16, 1879 sa gulang na 23. Ngayon naman ay basahin natin ang nilalaman ng Ang Ningning at ang Liwanag ni Emilio Jacinto. Ang ningning at liwanag ay nakasisira ng paningin. Ang liwanag ay kinakailangan ng mata upang mapagwari ang buong katunayan ng mga bagay-bagay. Ang bubog kung tinatamaan ng nag-aapoy na sikat ng araw ay nagniningning, ngunit sumusugat sa kamay ng nagaganyak na dumampot. Ang ningning ay maraya. Ating hanapin ang liwanag, tayo'y huwag mabighani sa ningning. Sa katunayan ng masamang naugalian, nagdaraan ang isang karwaheng maningning na hinihila ng kabayong matulin. Tayo'y magpupugay at ang isa sa loob ay mahal na tao ang nakalulan. Datapway marahil naman isang magnanakaw, marahil sa ilalim ng kanyang ipinatatanghal na kamahalan at mga hiyas na tinataglay ay natatago ang isang pusong sukaban. Nagdaraan ang isang maralita na nagkakanghirap sa pinapasan. Tayo'y mapapangiti at isa sa loob. Saan kaya ninakaw? Tatapway maliwanag nating nakikita sa pawis ng kanyang noo at sa hapo ng kanyang katawan na siya'y nabubuhay sa sipag at kapagalang tunay. Ay, sa ating pang-uga-ugali ay lubhang nangapit ang pagsamba sa ningning at pagtakwil sa liwanag. Ito na nga ang dahilang isa pa na kung kaya ang tao at ang mga bayan ay namumuhay sa hinagpis at dalita. Ito na nga ang dahilan na kung kaya ang mga loob na inaakay ng kapalaluan at ng kasakiman ay nagpupumilit na lumitaw na maningning, lalong-lalo na ang mga hari at mga pinuno na pinagkakatiwalaan ng sa ikagiginhawa ng kanilang mga kampon, at walang ibang nasa kundi ang mamalagi sa kapangyarihang sukdulang ikainis at ikamatay ng bayan na nagbigay sa kanila ng kapangyarihang ito. Tayo'y mapagsampalataya sa ningning. Huwag nating pagtakhan na ang ibig mabuhay sa dugo ng ating mga ugat ay magbalat kayo ng maningning. Ay, kung ang ating dinudulugan at hinahainan ng puspos na galang ay ang maliwanag at magandang asal at matapat na loob, ang kahit sino ay walang magpapaningning pagkat di natin pahahalagahan, at ang mga isip at akalang ano paman ay hindi hihiwalay sa maliwanag na banal na landas ng katwiran. Ang kaliluhan at ang katampalasan ay humahanap ng ningning upang huwag magpamalas ng mga matang tumatanghal ang kanilang kapangitan. Ngunit ang kagalingan at ang pag-ibig na dalisay ay hubad, mahinhin at maliwanag na napapatanaw sa paningin. Ang lumipas na pinapanginoon ng Tagalog ay labis na nagpapatunay ng katotohanan nito. Mapalad ang araw ng liwanag. Ay, ang anak ng bayan, ang kapatid ko, ay matututo kaya na kumuhang halimbawa at lakas sa pinagdaanang mga hirap at binatang mga kaapihan? Mga mahahalagang kaisipan ng sanaysay. Ang sanaysay na Ang Ningning at ang Liwanag ni Emilio Jacinto
ay tumatalakay sa pagkakaiba ng ningning at liwanag bilang talinghaga sa paghusga ng tao sa kapwa at sa lipunan. Ang ningning ay sumasagisag sa panlabas na kinang, kayamanan, kapangyarihan at karangyaan na nakaaakit ngunit maaaring mapanlinlang at mapanganib. Samantalang ang liwanag ay kumakatawan sa katotohanan, mabuting asal, at tapat na kalooban na siyang tunay na gabay ng tao. Ipinakita sa sanaysay ang mga halimbawa tulad ng marangyang karwahe na maaaring sinasakyan ng masamang loob at ang maralitang manggagawa na hinuhusgahan ng mali kahit tapat ang pamumuhay, upang ipakita kung paanong madalas sambahin ng lipunan ang ningning at talikuran ang liwanag. Layunin ng sanaysay na gisingin ang kamalayang moral ng mambabasa at hikayatin silang maging mapanuri, huwag magpadala sa panlabas na anyo, at pahalagahan ang kabutihan at katwiran. Gumamit si Jacinto ng formal at makalumang Tagalog na may malalim na talinghaga at ang kanyang estilo ay mapanuri at mapanghimok, gumagamit ng paghahambing at matitinding pahayag upang batikusin ang maling pagpapahalaga ng lipunan at itaguyod ang liwanag ng katotohanan at dangal ng bayan. Mensahe ng sanaysay. Ipinapaalala ng akda na ang tunay na sukatan ng tao at pamumuno ay hindi ang panlabas na kinang kundi ang malinaw na liwanag ng katotohanan, kabutihang asal at tapat na puso. Kung matututo ang anak ng bayan na piliin ang liwanag kaysa sa ningning, maiiwasan ang panlilinlang, mawawala ang pangaapi at kasakiman, at maisusulong ang isang lipunang makatarungan at may tunay na dangal. At dyan, nagtatapos ang ating aralin tungkol sa ang ningning at ang liwanag ni Emilio Jacinto. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod nating aralin. Hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong panonood.